Hello po mga kapudi, good morning po. So ngayon ay gagawin na po natin yung mga mustasa na binili natin na buro. Ayan, magbuburo po tayo ng mustasa. So para po sa mga proseso sa paggawa po ng burong mustasa ay ganito po ang gawin natin. Meron tayo ditong 4 na takal ng mug na ito. Ayan, sa pagsaing naman ng bigas kung gaano karami yung bigas na nilagay nyo, ganoon din karami yung tubig. Meaning kung isang puno nito na mug ay isang puno din na tubig ang katumbas pag nagsasaing tayo. So yung unang hugas nito ay yung unang hugas po ng bigas mga kapudi ay itatapon natin. At yung pangalawa, pangatlo, pang-apat isi-save natin sa isang kasirolang malaki para yun yung gagamitin natin sa gagawin natin burong mustasa o gagawin kong burong mustasa. Tingnan nyo yung unang hugas, napakaputi. Pero dahil ito ay dumaan na sa process o proseso, meron po sing mga machine na pantanggal ng bato, pantanggal ng ipa. Wala na po siyang ganong ipa kayong makikita. Hindi po gaya ng iba na napakaraming pandumi sa bigas. Ayan, on top, unang buhos, ayan. Tapos ito yung pangalawa. So ito yung itatabi natin. Pangalawa, pangatlo, pang-apat. So bakit marami? Kasi nga po napakarami ng ating mustasa na ibuburo. So yun muna yung ating unang process para sa paggawa ng buro. So yung pinaghugasan ng bigas. So hahaluin ko lang ng ganyan, lalamasin ko lang yung bigas para mawala yung pinaka starch niya at nang humalo sa tubig para magamit natin sa paggawa ng burong mustasa. So ito yung una. Patayin muna natin yung gripo at itatransfer natin to sa kasirolang malaki. So ito na yung ating malaking kasirola. Isasali na natin dyan yung unang hugas bigas. I-repeat process lang po hanggang gusto niyo. Pwede naman kung maghapon kayong magsasaing at marami kayong isasaing o lulutuing bigas para maging kanin, ay yun po yung kuhanin po ninyo, yung ikalawang hugas. So dahil ngayon ay marami tayong kailangan hanggang 4 na beses kung hugasan yung bigas. So kukunin ko yung pangalawa, pangatlo at pang-apat. Ito po yung pangalawa hanggang sa pangatlong hugas o pang-apat na hugas. Ito na yung ating bali yung una tinapon, pangalawa, pangatlo, ito na yung pang-apat na hugas. Ayan. So kanina, ayan, kukurik ko lang po kaya sinabi kong pangalawa po yung sa isinalin ko sa kaserola. Dahil nga po tinapon natin yung unang hugas bigas. So ayan, tingin ko ay okay na yan. So tatakpan muna natin yan ng takip ng kaserola para hindi madumihan habang nililinis natin at tinuhugasan yung mga mustasa. Ngayon ang gagawin natin ay ayan, medyo nalalanta na siya kasi nga kahapon pa yan. Gugupitin natin dito. Tatanggalin natin lahat ng mga ugat. At saka natin siya huhugasan ng 3 beses. So ayan, papakita ko lang sa inyo. Pero baka sakaling mabili nyo pagka sa palengke ay walang ugat. Mas maganda. So ayan, pagpapatuloy ko lang. Diretso ang paggupit ng mga ugat ng mustasa. Ayan. Pagkagupit po natin mga kaputi ay dito natin ilalagay sa planggana or kahit anong container na pwede nyo paglagyan. Pwede rin batya basta malinis. At para doon natin siya huhugasan. So nakita nyo, ito po yung pinagkaiba. Yung sinasabi ko po kahapon na bilog yung sanga ng mustasa at may bulaklak siya. May bulaklak. Ayan. Ayan. So bibigyan ko lang kayo ng example mga kapudi. So ayan mga kapudi, hugasan natin yan ng 3 ulit. Ito linisin natin yung stem para yung mga matitirang lupa o dumi ay matanggal. 3 beses po natin gagawin yan.
kapudi, hindi ganun karumi yung ating mga mustasa na nabili. So, pangalawang hugas naman. So, ito na po yung pangalawang hugas natin. Ganyan lang natin yung mga dahon nito. Para kung may mga insekto or mga dumi, putik ay lalo na ulit. So, ito, pangalawang hugas na. Ito na yung pangatlo. Final hugas, mga kapudi. Nakita nyo, lilinis ng mga stem. Oh. Ito yung mga dahon. So, ayan. Inuna ko lang yan na hugasan at linisin para i-demo sa inyo. Para po mamaya ay sabay-sabay na. After natin hugasan, hayaan lang natin siya dyan sa palanggana. At aasinan natin yung buong katawan niya. Ayan. Make sure na malagyan ng asin yung buong katawan. Ayan. Okay lang po yan. Baka sabihin ng iba, ang dami ng asin kasi hindi naman po ma-absorb dyan lahat dahil pipigain pa po natin yan. Yan po ang makakatulong para malanta yung ating mga mustasa. So iwan natin yan sa loob ng 1 oras para ma-absorb na yung asin at within 30 minutes ay bibiling-bilingin natin. So, ayan. Ayan po na natin siya sa loob ng 30 minutes. Ganyan din po yung gagawin natin proseso sa ibang matitira nating mga mustasa. Ayan. So, ayan. Iwan po natin ng 30 minutes. At bibilingin po natin uli siya. Tapos, another 30 minutes. Total of 1 hour. At saka po natin siya itutuloy ang proseso. So, ayan. After 30 minutes mga kapudi ay balik-tarin naman natin uli at ibuhagag natin para yung mga nagtubig na may asin ay ma-absorb ng dahon. Tapos ayan lang po natin dyan ng another 30 minutes para buo na yung ating 1 hour. At ayan, after 1 hour ay ganito po itsura ng ating mustasa. Nandito po tayo sa kusina sa loob. Ayan. Maalikabok po kasi sa labas. Eh. Mahangin. Mahangin na mainit. So, ayan. Nakita nyo, nalanta na siya sa asin. Ayan. Pwede nyo siyang pigain or pwedeng hindi na. Ayan. Pinipiga po kasi yung pong mga malalapad. Malalapad na mustasa. So, ayan po. So, eto na yung ating pinagugasan ng tinatap ko yung ating GoPro dahil nagbablanko siya. So, ito na yung pinagugasan natin ng bigas. Tabi natin yung takip, set aside. So, maglalagay tayo dito, kailangan may container kayo. Kahit anong klaseng container. So, ito pinaglagyan ng mayonnaise. Nilinis ko yan. At tuyong-tuyo na siya. Magsalin tayo ng kalahati lang. So, wala akong nilagay na asin sa pinagugasan ng bigas. Set aside po natin uli itong pinagugasan ng bigas. So, sa paggawa po ng burong mustasa, nasa sa inyo po kung gusto nyong naka-gloves or kamay lang. So, dahil ito man po ay hindi pambenta at pang sa amin lang, yung kamay ko po gagamitin ko at ito po ay hinugasan ko ng mabuti. Nagsabon ako, tapos nag-alcohol, tapos nagsabon po ulit. So, ayan, ito, kung nasinan natin, pwede po natin siyang kuha tayo na ng piraso. Huwag nyo nang bilangin kasi kahit pambenta po yan o pambahay lang,
madali naman po yung bilangin pagka ipapak na. So ayan, kita nyo, nalanta na siya. Kaya naman po pag nalanta, lumalambot po yung ganito niya, pero hindi po siya malutong. So bigayin natin ng konti, para lang yung katas ng konting pait at alat ay mawala. At ilagay natin dito sa pinagugasan ng bigas. So ito po ay paulit-ulit natin gagawin hanggang makatapos tayo. Yan. Yan, nakita nyo, malambot na siya. Yan. Bigay natin ng konti para mawala yung excess na pait at alat. Yan, ulit ko po, pwede po kayo mag-gloves. Kasi baka ibas ako, sabihin nakakamay. Kasi po, yun, sabi ko nga, dito po ako komportable. At isa pa, pangkain lang naman po namin to. Tapos iluluto pa to. Buburo pa. Maraming asin. At make sure na malinis yung kamay. So, pwedeng pa ganyan ang lagay nyo sa lalagyan or pwedeng pabilog. So, mas pinili ko yung ganito. At saka, pag hiniwa naman po yan, yung pinuhin din naman po yan. Pwede rin po ito pala mga kapudi na kainin ng buro na. Burong ganito na hindi gigisa. Yung mismong dahon lang. Masarap po ito sa perito. Na-testing ko na po yun. So, kukuha kayo ng, halimbawa, ganyan. Yung naburo na. Tapos, pag kumain kayo ng may perito, gagawin niyo siyang parang kumakain kayo ng atsara. Appetizer ba? Sampalis umay. Masarap din po siya. So, ito ibuburo natin ng 5 days. Pero 3 days lang, pwede nyo siyang igisa. Pero ako po kasi gusto ko yung may asim. Kailangan 5 days or 1 week. Pero karaniwan po ngayon sa nabibili ko sa palengke, kahit hindi pa siya buro, kahit hindi pa maasim, binibenta na. So, kung medyo lanta na sa asin, ang ginagawa ko, para may konting asim, nilalagyan namin ng konting suka pagkagisa sa sibuyas, bawang, kamatis at itlog. Lagyan nyo lang siya ng konting suka ayon sa inyong panlasa kung ganong asim ang gusto niyo. So ayan, repeat the process. So ito po, hindi po ito lahat yung binili ko, meron pa po sa sa lalagyan. So pinakita ko lang sa inyo yung sample kasi masyadong marami, saka hindi siya overcrowded kumbaga. Galang po tayo ulit. Tapos pag ganyan naman, para hindi puro tangkay yung nasa gawin na yun. Kasi pag ginuha naman natin yan, tumpok-tumpok. Importante yan, nakalubog sa sabaw ng bigas. So, mayroong vitamins content o contain yung ating sabaw ng bigas. Yan, yun po pala ang sinashoutout ko kahapon na nagbigay ng pamaskong handog, sorry. Sir Robert Vicena po pala. Pero meron po talaga tayong supporter at viewers na Sir Robert Cruz. Yan, shoutout po kay Sir Robert Cruz at kay Ma'am Ruby Manahan. At yan, shoutout po sa lahat ng mga kapudi. Ayan yung minsan magsiset naman tayo ng shoutout ulit. Sana lang wala akong makalimutan. Po kasi ang ayoko yung may magtatampo sa akin. Sabihin hindi siya na i-shoutout kasi po nagba-backread lang po ako sa mga comment, kaya po minsan yung shoutout po doon ko lang na ibabase sa comment. Pagka ang inasahan po kasi yung memory ko, marami po magagalit sa akin views. Kung sana kayo magtatampot, magagalit. Kaya continuous lang po yung gagawin nating pag... Mas maganda po kasi kung sanga sa sanga at yung down dito sa baba. Parang nakaayos siya. Repeat the process lang po mga kapudi. So pwede rin po talaga yung gamitin nyo yung imported na mustasa. Ito po kasi Tagalog daw po ito. Siguro imported, tanim sa ibang bansa yun, kaya imported. Ito kasi parang dito kasi nakita niyo naman dito rin ito inani. Ayan. Or baka
yung sinasabi nilang imported, doon din na-discover yung buto niya o yung pinakagulay niya sa ibang bansa at baka mubra lang din po dito. So yun, hindi ko po alam, hindi ako nag-research. Sorry. Ayan. Kailangan nakalubog sa sabaw ng bigas. So siguro kasya lahat to. Para hindi na ako magdagdag ng sabaw ng bigas. Kasi may paglalagyan pa tayo. Kung ayaw po ninyo ng may itlog nito, pag ginisa, okay lang din po. So ayan, mag-aantay tayo ng 3 to 5 days. 3 days daw, pwede ko nang igisa, magigisa na ako. So, madalas ko itong ipartner sa tinapa at peritong isda. Yan, masarap. Ito na sa sulo. Sakto lang naman, no? At ito yung natira nating juice. Nakakatulog na ako mahimbing. Natupad ko na yung isang pangarap ko. Maglag ng purong mustasa. So ayan, sakto lang po pala to. Magdadagdag pa siguro ng konting tubig. So ayan, ito po yung naging katas natin. Yan, maalat po yan dahil may asin at nakita niyo may kulay dahil sa kulay ng dahon. Tapon po natin. Pakikita ko po muna sa inyo kung ano ang itsura bago ko dagdagan pa ng konting sabaw. Tingnan nyo po mga kaputi, oh. Charan! Ayan, ang ganda, no, nakaayos. Kailangan lubog na lubog. Para maburo. Or pwede naman din po, bibilingin nyo siya after 3 days. Pero po kasi yung mga natitinda dito, nilalagay na nila sa supot ng yelo, doon na nila inaantay maburo. Paano ba natin malalaman kung buro na siya? Na hindi natin tinitikman kung maasim na. Makikita nyo sa supot, malabo na po mabuti yung mismong sabaw niya. Hindi po malabo dahil sa sabaw na pinanggasan ng bigas. Iba po yung pagkamalabo niya. Na po, medyo mahalong green na rin po. So ayan, gidinan ko lang ng kutsara. Gidinan natin ang kutsara. Kutsara at pwede na natin takpan. Kasi mientras din nagdadagdag tayo ay umaangat din naman yung mustasa. Pwede naman yan ipapailalim natin. At ito na. Takpan na natin ng takip ng container. Ayan. So ayan mga kaputi, sana may natutunan kayo ngayong araw na to para sa paggawa ng burong mustasa. Pwede pang negosyo, pwedeng pang regalo, pwedeng pang handaan din to, at yun, pwede talaga to sa bahay, pangkain. So yun mga kaputi, hanggang dito na lang po at sana ay nag-enjoy kayo sa panonood at maraming salamat po sa patuloy na suporta. Thank you for watching at sana ay may natutunan po tayo ngayong araw na to. Bye bye po, ingat po at God bless po sa ating lahat.